Ano ang tamang edad para mamaalam sa Earth? Alam mo ba, may mga hayop na kayang mabuhay ng sobrang tagal kahit sa pinakamalupit na kondisyon? At kung sila kaya, baka pwede rin ng tao. Halimbawa, ang immortal jellyfish ay kayang magbalik sa pagiging bata ulit kapag tumatanda o napinsala, kaya hindi sila namamatay dahil sa katandaan. Ang Greenland shark naman pwedeng mabuhay hanggang 400 years. Ang tardigrade o water bear kaya pang mabuhay kahit sa sobrang init, lamig, radiation o kahit sa space. Kaya pinag-aaralan ng mga eksperto kung posible bang mabuhay ang tao ng mas matagal kaysa inaasahan. Kung mahahanap lang natin ang sikreto ng mahabang buhay. Pero tanong, hanggang kailan ba dapat mabuhay ang tao? Tara, pag-usapan natin yan. May narinig ka na bang matanda na nagsabing, "Matanda na ako, pwede na akong mamatay"? Siguro yan ang sinasabi ng mga matatanda sa hirap ng kanilang kalagayan. Masakit na katawan, malalabong mga mata at ang lungkot ng pagiging mag-isa. Pero sa totoo lang, hindi katandaan ang cause of death ng tao. Sa 2025, ang average na life expectancy sa mundo ay nasa 73.5 years, na dati ay nasa 48 years lang noong 1950s. Tumatanda na ang life expectancy kung tutuusin. Ang pinakamadalas na sanhi ng pagkamatay ng mga senior ay cardiovascular diseases tulad ng sakit sa puso, stroke, cancer at respiratory diseases. Kaya hindi ito nangangahulugang lahat ay namamatay dahil lang sa katandaan, kundi dahil sa mga sakit na mas laganap sa edad na ito. Dahil ang mga matatandang may mas malakas na pangangatawan, malayo sa mga sakit at stress, ay kayang umabot sa mas matandang edad, gaya ni Gene Calment na umabot hanggang 122 years old. Pero ang tanong, hanggang kailan mo nga ba gugustuhing mabuhay? Ang buhay ay isang cycle. Karaniwan, edad 6 hanggang 21, nag-aaral ka. Pagkatapos, edad 21 hanggang 30s, naghahanap ka na ng karir at nagpupursigi sa trabaho. Sa panahon na ito, marami rin ang naghahanap ng mapapangasawa at nagpaplano para sa future. Kapag nasa 30s hanggang 40s ka na, karaniwan nang nagpapakasal at bumubuo ng pamilya. Sa pagitan, pwede kang magpursigi pa sa karir, maging artista, negosyante, politiko, bilyonaryo o magkaroon ng doctor's degree. Meron din sinusulit ang ganda ng buhay sa pag-travel at pagkain ng mga masasarap na pagkain. Maraming pangarap ang maaabot mo at marami ka ring matutulungan. Sa paglipas ng panahon, sasapit ang edad na mas magiging matanda ka na. Karaniwan, ang pamilya mo na ang mag-aalaga sa iyo hanggang sa huli mong hininga. Yan ang goal ng buhay para sa karamihan. Makapagtapos sa pag-aaral, magtrabaho, magpamilya, at makatulong sa iba. Pero ang malungkot, hindi lahat umaabot sa finish line. Ang pinakamasaklap ay ang mamatay ng maaga. Para itong kwentong hindi natapos at mapupuno ng what ifs ang mga taong maiiwan. Isang malagim na katotohanan, hindi lahat gustong tumanda at kahit bata pa lang, may mga tao na nakakaranas na ng matinding lungkot at nag-iisip ng seryoso tungkol sa paghinto ng kanilang buhay. Ayon sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention, Youth Risk Behavior Survey noong 2023, mahigit 20% ng mga kabataang high school age sa US ang nag-iisip na ihinto ang kanilang buhay. Sa mga kabataang LGBTQ+, umabot pa ng 45% ang nakaranas ng ganitong katinding depresyon. Sa mga batang babae, 30% ang nagsasabi na sumagi na sa isip nilang itigil ang kanilang buhay at 13% ang sinubukan ng gawin ito. Pinapakita nito na ang krisis ng matinding lungkot ay nagsisimula kahit sa napakaagang panahon. May mga nangarap din na tumanda ng mas matagal, pero sa biro ng panahon, maraming hindi na umaabot. Ayon sa World Health Organization o WHO, maraming kabataan ang hindi nakakatagal hanggang pagtanda dahil sa mga aksidente, violence at iba pang preventable causes. Sa buong mundo, ang road traffic injuries o aksidente sa kalsada ang pangunahing dahilan ng pagkamatay sa mga edad 10 hanggang 19. Kabilang din sa mga pangunahing dahilan ang lower respiratory infections, diarrhea at mga maternal conditions para sa mga batang babae. Nakakabahala ito dahil hindi magandang mamatay ng maaga. Sabi nga, gone too soon. Para sa teens, young adult, middle-aged adults na nawawala ng masyadong maaga.
May mga malalaking problema rin ito. Una, kapag maraming kabataan ang namamatay ng maaga, magiging kulang ang mga manggagawa. Babagal ang ekonomiya. Kasabay nito, mas tumataas sa mga pangangailangan ng mga matatanda, lalo na sa healthcare at pension. Dahil mas kaunti ang mga nag-aambag sa pension system, mas mahirap matustusan ang suporta para sa mga matatanda. Ang mga kabataan rin ang nasa frontline pagdating sa healthcare services at iba pang importanteng trabaho. Sila ang mga nurse, doktor, teacher, engineer at service worker na kailangan ng lipunan para umusad. Kapag kulang ang mga kabataang nagtatrabaho, mahihirapan ang mga industriya at bababa ang kalidad ng serbisyo para sa lahat, lalo na sa mga matatanda at vulnerable groups. Nawawala rin ang pagkakataon para palakihin ang populasyon para magkaroon ng bagong henerasyon. Kapag maraming kabataan ang namamatay ng maaga, bumababa ang bilang ng mga magiging magulang at mas kaunting bata ang ipinapanganak. Magdudulot ito ng mas mabagal na population growth at sa ilang bansa, nagre-resulta sa depopulation o pagbaba ng bilang ng tao sa lipunan. Kaya't malaki ang epekto ng premature death hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa buong lipunan at ekonomiya. Ngayon, ipagpalagay natin na 50 years old ka na. Para sa'yo, na-achieve mo na ang lahat ng goals mo, nakatulong ka na sa pamilya at sa iba, nakapag-travel ka na, naranasan mo na ang mga gusto mo, at para sa'yo, accomplished ka na at tapos na ang purpose mo sa mundo. Panahon na ba para iwan ang Earth? Iba ang kwento para sa maraming tao na may pamilya. Sobrang aga pa ng 50 years old para mamatay. Kulang pa ang panahon para makasama nila ang mga mahal nila sa buhay. Marami pa silang gustong gawin para sa mga anak, apo at iba pang mahal sa buhay. Pero kahit na sa tingin mo ay accomplished ka na, may mga dahilan kung bakit hindi ka pa pwedeng mamatay. Una, kung may trabaho ka, experience ka na at maraming nangangailangan ng expertise mo. Sa edad na ito, nasa peak ka ng iyong career. Marami kang natutunan at maraming pwedeng matuto mula sa iyo. Maraming industry ang umaasa sa mga middle-aged professionals para mag-train at mag-mentor ng mga baguhan at para magpatuloy ang pag-uunlad ng kanilang field. Pangalawa, ito rin ang panahon na pwede mo pang marating ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Halimbawa, kung isa kang magaling na teacher ngayon, sa panahon ng experience mo, pwede kang maging education secretary o magtayo ng sariling school. Ang purpose ng tao ay hindi basta-basta natatapos, lalo na kung ikaw ay nasa gitna pa lang ng buhay. Kung mawawala ka, hindi lang ang pamilya mo ang mawawalan din ng opportunity ang society na matuto at umunlad mula sa iyong kaalaman at experience. Kaya ang middle age ay hindi panahon para sumuko. Ito ang panahon para magpatuloy, magbahagi at magbigay ng inspirasyon sa iba. Kapag naabot mo na ang life expectancy, edad 70 hanggang 75 years old, pwede na ba? Sa puntong ito, ikaw at ang sitwasyon mo ang makakapagsabi. Pero ang science at mga eksperto sa kalusugan at demography ay may ibang pananaw. Ayon sa science, ang life expectancy ay average lang, hindi ito deadline ng buhay. Maraming tao ang nabubuhay ng lumampas sa 75 years old, lalo na kung healthy ang lifestyle at may suporta mula sa pamilya at komunidad. Ang payo ng mga eksperto, maging aktibo at magkaroon pa rin ng goal sa buhay. Kahit naabot mo na ang life expectancy, mahalaga pa rin ang kalidad ng buhay at ang contribution mo sa pamilya at lipunan. Isipin mo na lang, ang isang Santo Papa ay pinipili sa edad na 70 pataas at doon pa lang magsisimula ang kanyang malaking journey para maglingkod sa mga Katoliko. Ganon din ang marami pang 70 years old, mahaba pa ang pagkakataon. Sa edad na 70, dito na rin nag-uumpisang makatanggap ng pension ang maraming senior citizen. Ito ang panahon para i-enjoy ang pagiging senior kasama ng mga nagmamahal sa iyo, mga taong gusto kang makasama ng mas matagal pa at gusto na makita mo pa ang pag-abot nila sa kanilang mga pangarap at milestone sa buhay. Kaya kahit naabot mo na ang life expectancy, hindi ibig sabihin tapos na ang kwento mo. Habang may mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo, ang buhay mo ay parte pa rin ng journey nila sa mundo. Ito ang panahon para maging malaking suporta sa kanila. At ngayon, naabot mo na ang 100 taong gulang, isang napakahaba at bihirang tagumpay sa buhay. Bilang pagkilala, makakatanggap ka rin ng 100,000 pesos mula sa gobyerno bilang regalo.
Para sa mga taong umabot ng higit 100 years old, hindi lang edad ang dala nila. Dala rin nila ang buong karanasan sa buhay. Sa bawat taon, may mga bago silang natutuklasan at simpleng kasiyahan dahil nakita na nila ang mga bagay na karamihan ay hindi na naabutan. Isa sa mga pinakamatandang tao ay si Ethel Caterham, isang British woman na 115 taong gulang mula Surrey, England. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagiging kalmado at hindi palaaway. Madalas siyang nakikinig at ginagawa lang ang gusto niya. Para sa kanya, kailangan tanggapin ang hirap at ginhawa ng buhay at panatilihin ang positibong pananaw. Hindi siya takot sumubok ng bago at lagi siyang bukas sa mga oportunidad. Isa pang halimbawa ay si Bessie Cooper mula sa United States na umabot ng 160 na taong gulang. Para sa kanya, hindi niya pinapansin ang mga drama sa buhay. Focus siya sa kanyang mga goals sa life at disiplinado siya sa lahat ng bagay. Ayon sa kanya, ang pagtanda ng matagal ay hindi aksidente. Nakasalalay ito sa kung paano mo pinupuno ang buhay mo ng layunin at disiplina. Ayon sa survey ng mga matatandang naninirahan sa komunidad sa Helsinki, Finland, isa sa bawat 3 tao na 75 hanggang 96 years old ang gustong mabuhay hanggang 100 years old. Para sa kanila, kailangan malusog at malakas pa rin sila. Madalas, dahilan nila ang gusto nilang makita ang paglaki ng mga apo, makita ang pagbabago sa mundo o patuloy na makagawa ng mga bagong bagay. Para sa mga ayaw mabuhay hanggang 100, ang common na dahilan nila ay takot silang maging dependent, maging pabigat o makaranas ng sakit at kalungkutan. Madalas, natatakot silang mawalan ng kalayaan o malungkot dahil sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Totoo, hindi madaling mabuhay ng sobrang tanda. Sa panahong ito, nalilimitahan ka na ng edad. Ang katawan mo ay hindi na kasing lakas at bilis tulad ng dati. Unti-unti kang maiiwang mag-isa dahil ang mga nakababata sa iyo ay may sarili ng buhay at ine-enjoy ang mundo. Hindi mo na rin gaano mai-enjoy ang maraming pagkain dahil sa mga bawal sa kalusugan mo o hirap sa pagnguya. Madalas, kailangan mo na ng tulong ng ibang tao para sa kalinisan, paglalakad o paggawa ng simpleng bagay. Makakasurvive ka kung may makakasama ka o may nag-aalaga sa iyo, pero kung wala, mahihirapan ka. May isa pang malaking problema, ang paglobo ng mga matatanda sa mga elderly care facilities. Kapag kulang ang staff o sobra sa dami ang residente, maaaring mapabayaan ang mga matatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang overcrowding sa nursing homes ay nagdudulot ng mas kaunting atensyon sa bawat residente. Mas delikado na maaksidente at maimpeksyon at mas maraming pagkakataon na makaligtaan ng mga gamot o pagkain ng mga matatanda. Ang mga matatanda rin ay mas nagiging malungkot at isolated dahil sa kakulangan ng oras at suporta mula sa staff. Kaya't mahalaga ang tamang bilang ng mga tauhan at maayos na kondisyon sa mga care facilities para mapanatili ang kalusugan at dignidad ng mga elderly. Kaya kung iisipin, ang pagtanda ay depende sa pananaw at sitwasyon sa buhay. Kung ang isang tao ay tumatanda na may suporta mula sa pamilya, kaibigan at komunidad, kasama na ang access sa health services at senior citizen benefits, maaaring maging masayang pagtandang karanasan ito. Pero kung hindi, isa itong mahabang kalbaryo. Kaya ang tanong, panahon na bang iwan ng Earth kapag naabot mo na ang tumataginting na 100 years of age? Hanggat hindi ka pa kinukuha ng puting liwanag, huwag muna. Hanggat may mga taong nag-aalaga at sumusuporta sa iyo, hindi pa ito dahilan para mag-give up. Ayon sa science, ang buhay ng tao ay puno ng posibilidad. Kahit ang ilang hayop tulad ng immortal jellyfish at Greenland shark ay kayang mabuhay ng napakatagal at ang water bear ay kayang mabuhay kahit sa matinding sitwasyon. Hindi pa natin alam ang tunay na limitasyon ng buhay ng tao. Katulad ni Jean Calment, Bessie Cooper at Ethel Caterham, mga taong nabuhay higit 100 years na patunayan na kaya ng tao ang mabuhay ng mas matagal kaysa sa average life expectancy. At sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya sa kalusugan, mas maraming pag-asa na mapapahaba at magiging malusog pa ang buhay ng mga matatanda. Kaya, paano kung isa ka sa papalaring mabuhay ng higit pa sa inaakala mo? Bottom line, mahirap ang buhay, maraming pagsubok, mapabata man o matanda, pero walang tamang edad para mamaalam sa Earth. Habang humihinga ka, may pagkakataon ka pa
para mag-survive, magpatuloy at malaman kung ano pa ang susunod na mangyayari. Ang bawat araw ay oportunidad para makita ang next chapter ng iyong kwento. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell